Hi everybody! Today is a good day para sa ating lahat. Nandito po ako ngayon at sinamahan ako ng aking mama sa ospital dito po sa Bataan. Dito lang din po sa may highway, malapit din po sa amin dito sa Centro Medico de Santissimo Rosario po. Dito po ako magpapa-ultrasound para madaling makuha ang result, sabi ng doktor na nakausap ko sa pamamagitan ng teleconsultation po. Tapos after po, diretso kami sa public hospital para syempre makatipid po ang ate Rena nyo. 8 pa lang po mga katis kuyas ng umaga dito. Pero syempre hindi ako yung pa-prioritize nila kasi wala naman po akong appointment. Nag-walk-in lang po ako dito pagpunta ko dito. Pero sabi ng nurse na nakausap ko, hindi naman daw po aabot ng matagal kasi konti lang daw po yung pasyente nila ngayon. Medyo kinakabahan ng ate Rena nyo kasi nakita ko lalaki yung mag-ultrasound sa akin. Siyempre, nahihiya ako. Siyempre, kinakabahan rin po ako sa magiging resulta pero hindi ibibigay ni Lord yun kung hindi para sa atin, di ba po? Pero normal sa atin nakabahan tapos matakot. Kaya fight lang, keep praying lang din. Ano po may kaibahan namin pag napacheck up. Wait lang. Nawala yung ano. Dito ako number, ayun sa pinakataas mama. Ayan, tapos na, ubos na. So yun, inaantay ko yung number ko, number 17. So madali lang po. At yun po ang akala ko po mga atis kuyas, mali po pala. Inabot na po kami dito ng 2 PM ni mama sa labas. Dumating kami dito na 9 AM. Pero syempre talagang magtsatsaga ka kasi nga po lahat libre daw po dito. Pero lang po yung gamot sabi nung kausap ko. Shoutout nga po pala kay ate kahit naka-face mask ako, nakilala pa rin niya ako. Salamat po sa pag-support nyo, lalo na kay Kalingap Alvin po at sa Kalingap. God bless po sa buhay mo din. Pangalawa, hindi po ito namamana, no? Hindi po lahi-lahi yung TB. Sinabi ko ako kanina, ang paraan lang po para makahawakan ng TB is malakak po yung bakterya. Tapos, hindi ko nakukuha sa pagpapagod, pagpupuya, o pagpapatuloy ng pawis, no? Nakaka-TB yung mga ganong bagay. Kasi hindi ko nakukuha sa kubyertos. Kaya yung mga pasyente po natin sa bahay na may TB, hindi nakikituwa na yung mga ginagamit sa pagkain. Sabi ko nga, isa lang po yung paraan para magkaroon tayo ng TB is malanghat mo yung bakterya. Hinuhugasan naman po natin yung mga bakterya. Tapos, kahit yung mga baso, hindi na po hinihiwalay yan, no? Kasi nung araw, lagi pong ginagawa yan, hinihiwalay po yung gamit ng mga tao may TB. Kawawa naman po yung pasyente na. So mamaya doon ako dyan sa loob. So balik tayo sa... Ito po yung susundin natin para maiwasan po natin yung paghahawa ng TB sa bahay. Una, pag uubo po tayo, gumamit po ng tissue o panyo. Siguraduhin po natin na masasala po yung iubo natin. Tapos, nagtakip ng ilong na bibig pag uubo. Tapos, ugaliin gumamit ng tamang lugar sa pagdura. Kunwari po, dudura tayo, tapos may TB tayo. Dapat sa isang lugar lang po, huwag po sa lababo na ginagamit ng lahat. No? Pwede po tayong dumura sa tissue, ilagay po natin sa plastic, tapos itapon po natin sa labas. Tapos, bigyan halaga pag-umugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahin. Kasi po, pag umubo tayo sa kamay, tapos sumawak po tayo ng saan kasi po kumalat po yung mikrobyo. Tapos, okay lang gamitin yung manggas ng loob ng damit pag walang tissue. Kuwarin po, bahing na o umubo na, pero wala po tayong kanya.
pwede po yung manggas po o yung loob ng damit para hindi na po kumalat yung bacteria. Tapos, saan po tayo magpapacheck up o pakiramdam natin may TB tayo? Base doon sa mga symptoms po kanina, pumunta po tayo sa health center or sa hospital. Ipasuri po yung ang vaping, yung vape na tinatawag o yung mga e-cigarettes ay kapareho rin po siya ng paninigarilyo. Paninigarilyo na gamit ang cigarette sticks po, no? So, yun po yung isa namin na sinamat doon sa advokasya namin na ang pag-iwas po doon sa vaping na tinatawag. Magbibigay lang po kami ng mga pamphlets po sa inyo. Thank you po. Hello po, Dr. Adelphine po sa Family Medicine. Baka po naguguluhan kung bakit na po isa sa TV at nagtapos sa paninigarilyo. Katulad nga po ng sinabi ni Sir Elmar, yung TB hindi naman basta-basta makuha, no? Pero isa sa mga nakakapagpababa ng resistensya ng tao ay yung paninigarilyo. No? So, dumadami na po kasi yung mga bilang ng mga sa populasyon natin yung naninigarilyo. Hindi lang basta yung sigarilyo na yung usual na nakikita natin. No? So, meron din tayong tinatawag ngayon na e-cigarette o yung vaping. Kasamahan po natin sa bahay, may mga nakikita tayong mga pamangkin, bahay na nag-vape. Mas maganda po sana kung makigayin natin sila na tumigil. No? Kasi parehas rin po na paninigayin yung paggamit ng vape. Yun lamang po. May katanungan po ba? Namin sa Family Medicine para po matulungan yung mga kakilala sa nais na tumigil sa paninigarilyo. Pwede natin sila turuan na paunti-unti na dahan-dahan na makatigil. No? Yan lang po. So, dito na po ako sa mga entrance. Waiting. Po, good morning po ulit. Kahapon po hindi na pa ako nakapag-update, hindi na pa ako nakapag-video sa loob ng clinic ni Doc kasi sobrang pagod, gutom kasi pag sa public po pala hindi ka pwedeng umalis pag sa public po pala kasi kapag natabunan po yung papel nyo, so mas matatagalan. So mahirap po pala sa public pero marami pong nagtitiis, marami pong nagtsatsaga para lang po makakuha ng libreng paggamot. Pero sobrang laki ng pasasalamat natin kasi may mga government at may mga hospital po na may mga ganun na makaka-avail ka ng libre po lalo na sa mga may sakit po. So tsatsaga ka nga lang po sa init, tsatsaga ka lang po sa pila. Kaya sobra po, inabot po kami ng mama ko ng 4:30 bago kami nakauwi. Doon po, inabot po kami, kapipila po. Pero ang number ko po ay nakita nyo naman po ay number 17. Pero inabot pa po kami ng 4:30 doon. Hanggang makauwi po kami. So 5 na po kami nakauwi kasi 15 to 12 minutes, 12 to 15 minutes lang po yung layo ng bahay namin sa public hospital. So yun. Medyo nahihilo na po talaga. Tapos ang sungit pa nung doktor na nakausap ko. So sana wag naman pong ganun kayong makipag-usap sa mga pasyente nyo, lalo na po yung mga kung maka-encounter po kayo na hindi masagot yung mga katanungan nyo para sa mga pasyente. Siyempre may nararamdaman na nga po sila ng takot tsaka pagka-nervous, tapos ganun po yung pagtrato nyo pa sa pasyente na parang pasigaw at stricto. Huwag naman po sana na ganun.
So, yun po. Medyo mahirap din po pag sa public po talaga. First time ko pong mag-public. Okay naman po ako at nakakapagpahinga naman po. Kaya sabi ko magpa-public na lang ako at para maranasan ko rin po yung public at saka kung ano po yung nararanasan ng iba na nakapila po doon. So, yun po. Pumila po ako ng mahaba. Nag-antay po ako ng mahaba. Nasungitan po ako ng doktor. Pero syempre, hindi naman sinagot ko din naman po siya. So bandang huli parang nag-ano din po yung doktor, naglaylo sa na bumaba po yung niya, pananalita. So wag naman po sanang ganun. So maging din po kayo kung syempre iba-iba naman po yung natin. Kaya kung ano-anong mga tinatanong, mga centimeter, mga ganito ganyan. So sa mga hindi nakapag-aral, di ba po ba? Lalo na sa parang agad kong naisip po yun. Yung nangyari na sa akin, kung ano-anong tinanong niya sa akin. Tapos kung paano na lang kung ganun yung ma-encounter ng mga po baga hindi nakapag-aral, yung mga nasa bundok na hindi nakakapag-aral. So mahihiya po sila. Hindi po sila makakalaban sa tulad ng mga professional. So yun lang po ang na-encounter ko doon. Pero the rest po is okay naman po. Tsaga ka nga lang po kasi nga po talaga libre. So, yun na po. Ang sabi po sa akin ay bumalik ako after 6 months, which is yun, tatapat po yun ng September po. Kasi, noon, yun nga po, nung nakita ko po yung ultrasound nga po, di pa po, sabi ko nga po, na may mga bukol na nakapapo sila. So, ngayon po ay, sino po nakakaano ng nakapapos sila sa wala daw pong kagamutan yon, kundi parang i-update lang po sa September po, saka po nila ako uoperahan kung kinakailangan po at i-remove yung mga bukol-bukol na nakita sa ultrasound at nakapapo. So yun, pinicturean po nila ako, pinicturean po kung saan po yung parte ng bukol. Medyo hindi po ako kasi alam ko po matutunaw na lang po yun. Yun po yung parang naniniwala po ako na matutunaw na lang yun. Yun po. Pero pinagpipray ko din po na hindi lumaki. Kasi siya, kalat-kalat po siya. Medyo nakakatakot pero lagi lang ako nagdarasal. So, yun lang. So, siguro ngayong April po, last na ko na po, uwi muna ako po sa Bicol. Uwi muna po ako sa Bicol para makalanghap at makakain ng mga sari-sariwang isda galing sa dagat. Yun po. Tsaka makita ko rin po yung mga kapatid ko. So yun po. So 6 months daw po kailangan po, may ultrasound na po ako noon. May referral na po ako. So yun, titingnan daw po nila. Doon na po ako sa kung mayroon pa po, yun, pinicturean po nila sa may po yung dito po sa breast ko. Nakapako po siya ng Feb. Inanuhan ko muna po siya ng 1 buwan pa po. So nandoon pa rin po. So doon po ako nag-decide na magpa-check up. So yun nga po, sa mammogram. So yun po. Yun po yung update. So September na naman po. Panibagong naman po natin. Pero hindi naman po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko po, mahal ako ni Lord. Mahal ako ng Panginoon natin. Yung likod ko po, okay na rin po. Pero may yung mga nag-i-epekto po, nandito pa rin po siya. Pero okay lang po, tuloy lang po ang buhay. So, yun po. So, thank you po. Thank you po. Kahit konti lang po yung nanonood. Salamat na marami po. At, sana po ay maging okay na po ang lahat sa inyo din po. So God bless po, and mahal tayo ni Lord lagi. Huwag tayong mawala ng pag-asa. So ayun po. So, thank you for watching po.